All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, sa ating mga channel members, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all, no? So, tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin ulit mga kababayan, dalawang bagay, no? Si Sara Duterte, magaling ang strategy. Yan po ang uunahin natin. At yung pangalawa, Pangulong Marcos, walang utang na loob? Yan ang question natin. Alright, so unahin natin mga kababayan, ito pong inyong Overseas Vice President na si Tutubing Lucy, na kung saan napakagaling po ng kanyang estratehiya tungkol po dito sa kanyang napipintong impeachment hearing diyan po sa Committee on Justice, kung meron man, kung matutuloy man. Kasi hanggang ngayon po hindi pa po tayo nakakabalita sa chairman ng committee na yan na si Representative Luistro kung sumagot na po ang inyong Overseas Vice President doon po sa ipinadala nilang parang subpoena, na kung saan meron pong sufficient inform ang substance na ipinail na impeachment case ng ikatlo at ikaapat na grupo. Alright, so nag-aantay po tayo ng balita sa chairman na yan na si Jinky Luistro. Ngayon, habang yan ay umuusad, no? Ito pong inyong Overseas Vice President na puro daldal, na puro premonition, na puro haka-haka, na puro suggestion, na wala naman siyang ginagawa para makatulong sa mga kapwa Pilipino niya at sa ating bansa, napakaganda ng estratehiyang ginawa. Ano po yung strategy niya? Sinasabi po ni Representative Terry Didon na para hindi na kumanta, hinar po na legal representative ni Tamulmol yung supposedly witness para sa kanyang impeachment hearing. Ang tinutukoy po ni Ridon ay walang iba kundi yung former spokesperson niya sa DepEd na si Attorney Michael Powa at itong si Attorney Monsayak, na kung saan itong dalawang ito ay naging resource person po sa Quadcom at sa Tricom, at sila po ay nagsipag-amin na tumanggap po, no, lalong-lalo na itong si Attorney Michael Powa, na tumanggap siya ng sobre na naglalaman ng kwarta mula sa Tutubing Overseas Vice President ninyo, no? May ebidensya po diyan mga kababayan na tumanggap po, umamin si Michael Powa na tumanggap din siya ng sobre galing kay Tutubing Overseas Vice President, no? Ang problema, dahil walang delikadesa itong si Michael Powa, o di kaya siya po ay nasasadlak na sa Kumunoy, siya po ay hawak ng mga dutae, patuloy po siyang nandyan sa kampo ng Overseas Vice President ninyo, at ginawa pa siyang legal counsel, at ganun din si Monsayak. So dapat mga kababayan, itong dalawang ito na walang prinsipyo, no, dapat ay mag-inhibit. Hindi kayo dapat dyan maging legal representative kasi kayo po ay may bahid ng kalokohan tulad na lang nung kay Michael Powa, no? Sinasabi ni Ridon para hindi na kumanta ang mga ito, hinar ni Sara Duterte para maging parte ng kanyang legal team, di ba? Instead na maging witness at magpatotoo tungkol sa panunuhol, bribery at korupsyon ng inyong Tutubing Lucy na si Overseas Vice President Sara, kumampi pa sa kanya. Ang tanong dyan, dapat may gawin dyan ang Committee on Justice ni Jinky Luistro. Dapat yan, ano ba na nararapat sa mga yan? Dapat imbestigahan nga yung dalawa na yan, no? Dapat masusing pagtatanong kung totoo o hindi. Dapat ipa-affidavit nila yung salaysay nila dun sa Tricom o Quadcom, na lalong-lalo na itong si Michael Powa na umamin. Pero sa kapal ng mukha nito, no, walang prinsipyo, kumampi pa kay Sara Duterte. Alright, so yan po mga kababayan, sinasabi ni Terry Ridon,
para hindi na kumanta. Pipigilang kumanta laban sa inyong tutubing Lucy na overseas vice president, hinar na lang. O baka naman merong hindi nyo na alam, di ba? Alam nyo naman ng mga Duterte, wag kang mag-alala ma'am, may nahar na ako. Patayin mo si ganito, patayin mo si ganito, patayin mo si ganito. Baka naman, ganun din. Kaya, nagpakampi na lang, kumampi na lang kay Tutube. Alright, so susunod natin mga kababayan ay si Pangulong Marcos pala. Walang utang na loob, no? Napakabalahura ng Pangulong ito. Pagkatapos naming tulungan ang pamilya nila, pagkatapos naming tulungan siyang manalo siya bilang presidente, bago yan, pinalibing ng tatay ko, na tatay kong karton, ang tatay nila sa libingan ng mga bayani. Tapos ganito ang igaganti ni Blengbong. Ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi si Porpi member. Sino po yung Porpis member? Si Polong, palautog, palaiyot ng pokpok. Oo, galit na galit po siya kasi po anniversary po ng tatay nilang karton. Ha? Anniversary sa kulong sari. Ha? Dahil daw kay Pangulong Bongbong Marcos na walang utang na loob, pinakulong nito ang tatay niya sa ICC. Ha? Hindi daw to usapin na lang ng politika, usapin na lang ito ng utang na loob. Unang-una, wala naman talagang utang na loob sa inyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na wala si Tamulmol bilang katandem ni Pangulong Marcos, mananalo't mananalo pa rin si Pangulong Marcos. Rockstar yung Pangulong Marcos eh. 'Di ba? Ano bang nahita ni Pangulong Marcos kay Sara Duterte? Ha? Ano ang sabi ni Sara Duterte? Apo BBM, ako ang kunin mong vice president. Tutulong ako sa iyo. Nagmamakaawa si Lukring. Yung pagpapalibing kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Actually, decided na yun ng Supreme Court eh. Inimplement lang ng tatay mo. Yun ay bayad utang kay Amy Marcos. Dahil si Amy Marcos ang tumulong ng malaki sa eleksyon ng tatay mo. So quits lang. 'Di ba? Kung yun lang ang dahilan mo na pinalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, yun ang bayad utang ng tatay mong karton kay Amy Marcos. 'Di ba? Bayad na. So anong utang na loob sa iyo ng Pangulong Marcos? May utang na loob ba siya? Dapat niyang may utang na loob pa kayong mga Duterte. Kung hindi kay Pangulong Marcos, mananalo ba si Tamulmol bilang vice presidente? Bakit kasi hindi lumabang presidente yung kapatid mong Tutube? Tapos ngayon galit na galit ka? Walang utang na loob? Wow naman! Oy! Kwentong kwentong barbero, tell it to the Marines, Pulong Duterte. Bakit hindi mo sabihin yung totoo? Si Amy Marcos ang tumulong sa tatay mo sa eleksyon. Nang hindi dahil sa mga loyalista, hindi mananalo ang tatay mo noon. Oo. Kung hindi sa impluwensya ni Amy Marcos, hindi mananalo tatay mo. Nauto ni Amy Marcos ang mga loyalista, bugok. Wala nga kayong base, Davao City lang kayo eh. 'Di ba? Nang dahil kay Amy sa kayong financial kay Amy, nanalo tatay mo. 'Di ba? Ngayon nahanap ka ng utang na loob, ihahanap mo kay Pangulong Marcos. Sana ang ginawa ng tatay mo, kinandidato na lang si Bongbong Marcos. Hindi sinabi ang adik-adik. May adik tayong kandidato ngayon. Ganto-ganto hindi. Siniraan niya pa si Pangulong Marcos nung eleksyon eh. Dapat niya kayo may utang na loob. Tapos ngayon babalik ta rin nyo. Ulitin ko, walang utang na loob si Pangulong Marcos sa inyong mga dutae. Bagkas kayo ang may utang na loob sa Pangulong Marcos. Despite of all your mudslinging, your dirty politics against the president. Lahat ng pinaggagawa ninyong kabastusan, kahalayan, katarantaduhan sa Pangulong ito, hindi kayo pinananagot. Kakapal ng mukha ninyo. Kung kayo popolitikahin ng Pangulo, kulong na kayo. 'Di ba? Yung mga aligasyon ng droga sa inyo, baka muling buhayin yan.
Yun na lang kaso mo, oh. Pananakit ng kapwa Pilipino nung bugaw o ano na nangyari doon. Di sana kung pinupolitika ka, pamilya mo, yun, inuna na yun. Eh hindi, kayo ang gumagawa niyan. Kayo ang nanggugulo, kayo ang panggulo, tapos ganyan, hihingi ka ng utang na loob. Mga kababayan, twisted talaga ang utak nitong mga Duterte, no? Malakas yung mangurat ng utang na loob. Mga walang iya talaga. Kaya dito kay Duterte, pag kayo tinulungan ni Duterte, hindi po yan kusang loob. Hindi po, utang na loob nyo yan. Kailangan yung bayaran yan in time. Oo, ganyan po ang mga Duterte. Walang kusang loob na tulong. Lahat utang na loob. Oo, hindi po kusa kundi utang. Naniningi lang mga yan. Oo, okay? Ulitin ko, walang utang na loob ang Pangulong Marcos sa inyo. Bagkus kayo pang may utang na loob sa Pangulo. Kaya nararapat lang yun. Desisyon na nila yan. Naaayon sa batas yan. Tama lang na yung tatay nyong karton nandun sa ICC. O, yung mga supporters nyo nga doon, yung karton na imahe ng tatay mo, nilagay sa kubeta eh. O, di amoy tae ang tatay mo. O, yan lang po mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Sa magkapatid na ito. Yung inyong overseas vice president, si Tutubing Luce, magaling ang strategy. Oo. Instead na kumanta, yung mga dalawang lawyer, kumampi sa kanya, hiner niya as part of her legal team. Ito namang si Porpis, si Pulong palautog palaiyot ng pokpok, nang hahanap ng utang na loob sa Pangulo. Walang utang na loob ng Pangulo sa inyo. Okay? So comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.